Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Diano. 67 taong gulang. Nasa edad 25 ako noon nang may mga bagong saltang dumating sa aming lugar, sa Negros. Isa sa mga bagong salta ay ang isang napakagandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Corazon. Ang mga kabahayan sa aming baryo ay medyo magkakalayo, ngunit magkakakilala naman ang mga taga roon. Tumutuloy si Corazon sa isang maliit na kubo sa pagmamay-ari ni Manong Jacinto. Isang matanda na nag-iisa na lang sa buhay dahil patay na ang kanyang asawa at ang mga anak nito ay may mga sari-sarili na ring mga pamilya. Ang kubo ay nasa likod ng bahay ng matanda. Ayon sa mga tsismosa ng aming lugar ay bigla na lang daw dumating itong si Corazon at hinahanap ang bahay ni Manong Jacinto. Nag-usap na daw sila ng matanda at binigay pa nga sa kanya ang susi ng kubo. Itinuro naman ng mga tsismosa ang lugar at doon nga nagre-renta si Corazon. Nang tinanong si Corazon kung nakita ba niya si Manong Jacinto, ay napailing lang ang dalaga. Hindi niya alam kung asan ito dahil nagkausap lamang sila noong 1 linggo pa. Palangiti si Corazon at palakaibigan, lalong-lalo na sa mga kalalakihan sa amin. Ultimo may asawa ay nagkakagusto na rin sa kanya, kaya halos lahat ng mga kababaihan sa amin ay galit sa kanya. Isa ako sa mga lalaking nahuhumaling sa babaeng ito, ngunit nahihiya ako, Kuya Bari. Sa katunayan, hindi siya ang unang babaeng napusuan ko noon. Meron pang mga babaeng nauna sa kanya, kaya lang napakatorpe kong talagang tao, kaya lagi akong nauunahan ng mga karibal ko. Hanggang sa mga panahong iyon, hanggang tingin lang ako kay Corazon habang kinakausap siya ng mga lalaki sa amin. Gusto ko sanang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa babaeng ito. Kung saan sila ni Manong Jacinto nagkakilala, ngunit ang nakapagtataka ay ilang araw ko nang hindi nakikita talaga ang matanda. 2 araw bago dumating si Corazon ay umalis si Manong Jacinto na bihis na bihis. Parang binata na nakapumada pa ang buhok. Nakapantalo ng kaki at nakapolo ng puti. Naninibago ako kay Manong Jacinto sa araw na iyon, Kuya Bari. Sinubukan kong tanungin ang mga kapitbahay kung alam ba nila kung nasaan ang matanda. Ngunit ang sagot lang nila ay umalis at mukhang may aakyatan daw ng ligaw dahil sa itsura nito. Hindi rin nila nakikita na itong si Manong Jacinto. Pati ang mga kamag-anak nito ay walang alam na. Hindi naman daw sinabi kung saan papunta. Natawa pa nga ako dahil sa tanda ni Manong Jacinto ay naghahanap pa ng bagong mapapangasawa. Pagkalipas ng 3 araw simula ng pagdating ni Corazon ay may bagong salta na naman sa aming baryo. Sa pagkakataong ito, ang bagong dating ay isang lalaki. Mukha siyang rebelde dahil sa itsura niya. May balbas at mahahaba ang buhok. Naghahanap din ito ng matutuluyan sa aming lugar. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Berting, ang lalaking ito. May 2 pa namang kubong mauupahan ang isa sa aming kapitbahay, kaya doon tumuloy si Berting. Kung palangiti at palakaibigan si Corazon, si Berting naman ay kabaliktaran. Noong bagong dating pa lang siya ay natatakot halos lahat ng tao dahil sa itsura niya. Mukha kasing hindi gagawa ng mabuti ito. Ngunit noong nakausap ko na siya ay mabait naman, ngunit napakatahimik lang na tao. Mabilis naman kaming naging magkaibigan, ngunit sa pagdaan ng araw ay may napapansin ako. Lagi siyang nakamasid sa bahay ni Corazon.
Masama din ang mga tingin niya sa mga lalaking nakakausap nito. Kung tatanungin ko naman siya, ay lagi naman itong umiiwas. Palagay ko may gusto din ito kay Corazon. Parang may dumagdag sa mga karibal ko sa dalaga. Dumaan ang isang buwan. Nakapagtatakang unti-unting nababawasan ang mga nanliligaw kay Corazon. Isa-isang nawawala ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Minsan may sumugod sa kanyang bahay dahil ang paalam ng mga lalaki ay magkikita sila ng babae sa gubat pero wala namang ebidensya kaya laging nakakalusot si Corazon. Minsan naging usap-usapan ng mga tsismosa na baka pinatay ang mga iyon sa isa sa mga karibal nila kay Corazon. Kahit bangkay nila ay walang natagpuan kaya puno ng pag-aalala ang mga kamag-anak ng mga nawawala. Kahit ganoon ang nangyari, ay hindi pa rin ito hadlang sa aking kagustuhan na ligawan itong si Corazon. Sobrang ganda niya talaga, Kuya Bari. Maputi at may maamong mukha. Nahuhuli ko si Corazon paminsan-minsan na sumusulyap sa akin, kaya sa wari ko'y gusto din ako ng dalaga. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Nang matsyempohan ko na nag-iisa itong si Corazon sa kubo niya, ay nilapitan ko siya at kinausap. Habang kami po ay nag-uusap ni Corazon, ay nakikita ko si Berting na iba na kung makatingin sa amin. Nagdududa na tuloy ako na baka meron siyang kinalaman sa mga nawawalang manliligaw ni Corazon. Iba po kasi ang kutob ko sa mga kinikilos nitong si Berting. Isang araw ay may usapan kami ni Corazon na magkita sa kakahuyan malapit sa ilog. Sekreto lang daw namin iyon sapagkat siguradong ikasasay ako ang aming gagawin. Ikinatuwa ng puso ko na sa lahat ng lalaki doon sa amin ay ako ang kanyang napili. Papunta na sana ako nang bigla akong harangin ni Berting. "Oh, bakit? Anong kailangan mo, Berting?" Biglang tanong ko sa kanya sa salitang hiligay nun. Pero itatagalog ko na lang po ang aming pag-uusap para mas madaling maintindihan ng inyong mga tagapakinig. "Saan ka ba pupunta? Gusto mo bang mapahamak gaya ng mga kapitbahay mo rito?" Pagbabanta ni Berting sa akin. Ha? Anong mapapahamak? Bakit? Teka, may kinalaman ka ba sa mga pagkawala ng mga kalalakihan dito sa baryo? Anong ginawa mo sa kanila?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya. "Wala akong kinalaman sa pagkawala nila. Gusto lang kitang balaan, Jano. Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagkatao niyang si Corazon. Wala akong ebidensya pero malakas ang kutob ko na si Corazon ang dahilan sa pagkawala ng mga kapitbahay natin dito. Minamanmanan ko siya pero hindi ko siya matsyempohan dahil bigla na lang siyang nawawala kapag sinusundan ko siya." Paliwanag sa akin ni Berting. Nakinig naman ako sa mga sinabi niya, ngunit binabantayan ko ang mga kilos niya. Baka kasi bigla lang may gawin sa akin ang lalaking ito na hindi maganda. Wala naman siyang daladalang kahit na anong patalim. Isang buntot pagi lang ang kanyang binibitbit. Nakuryoso lang talaga ako, Kuya Bari, kaya pinakinggan kong mabuti ang mga paliwanag niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagkatao niya at sa mga nangyari sa baryong pinagmulan niya. Nabigla ako sa aking mga nalaman. Isa siyang ordinaryong tao, ngunit pinili ang maging manunugis ng aswang dahil sa nangyari sa nakatatandang kapatid niya.
Hinahanap niya ang pumatay rito at sa palagay niya, si Corazon ang may gawa nun. Mas lalo akong hindi makapaniwala sa mga sinabi niya tungkol sa totoong pagkatao ni Corazon. Dahil wala namang malakas na katibayan na ipinapakita ni Berting, kaya hindi ko siya paniniwalaan. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Berting? Sigurado ka ba na si Corazon at ang aswang na pumatay sa kapatid mo ay iisa? Nahihibang ka na yata eh. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo, hindi mababago ang pagmamahal ko kay Corazon. Pambabara ko sa mga sinasabi niya. Hindi pa tapos magsalita si Berting ay umalis na kaagad ako. Wala na siyang nagawa para pigilan pa ako. Marami pa siyang sinabi, ngunit hindi ko na talaga ito pinakinggan pa. Napapaisip tuloy ako sa mga sinasabi niya. Wala na akong pakialam sa mga oras na iyon. Basta ang nasa isip ko ay gusto ko si Corazon. Lagi na lamang akong binabasted o nauunahan. Si Corazon lang ang kaisa-isang babaeng tumanggap sa akin, kaya hindi ko na palalampasin pa ang oportunidad na ito. Baka gawa-gawa lang ni Berting ang mga iyon para layuan ko si Corazon. Hindi ko pa siya masyadong kilala, kaya malay ko, baka nagsisinungaling lang siya. Sa ganda ba naman ni Corazon, pinagkakamalan itong aswang? Napailing na lamang ako. Hindi nagtagal, malapit na ang oras ng aming pinag-usapan ni Corazon kaya nagmamadali akong pumunta doon. Nakarating ako sa aming tagpuan. Nakaupo lang si Corazon sa isang bato sa may ilog. Nang makita niya ako, ay dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kasuotan. Halos wala na siyang saplot kaya napatulala ako dahil hindi ko naman akalaing gagawin niya iyon. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Kahit na ganoon ang ginawa ni Corazon ay nananatili pa rin ang respeto ko sa kanya. Tinawag niya ako upang palapitin sa kanya. Maghubad na daw ako upang maligo. Medyo kinabahan ako noon dahil unang beses na nangyari sa akin ang ganito. Palingon-lingon ako sa aking paligid. Baka kasi may mga taong makakita sa amin, ngunit napakatahimik talaga ng lugar. Liblib naman kasi ang lugar na iyon, Kuya Bari. Kung hindi pa sinabi ni Corazon ang tungkol sa lugar na iyon, ay hindi ko malalaman na meron palang magandang tagong lugar doon. Kahit nahihiya, ay naghubad ako ng pang-itaas. Hinubad ko rin ang aking pantalon pero iniwan ko ang aking boxer shorts. Sinundan ko si Corazon. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Mangyari na ang dapat mangyari. Papalapit ako ng papalapit sa kanya. Nakatalikod lang siya sa akin. Hinihintay niya ako at nang dumampi ang mga kamay ko sa balikat niya, ay bigla niya akong niyakap. Ramdam ko ang katawan niya. Kahit malamig ang tubig sa ilog ay uminit ang aking pakiramdam, Kuya Bari. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin kaya niyakap ko rin siya pabalik hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na parang may bumabaon na matulis na bagay sa aking likuran. Humahapdi ito kaya napaaray ako. Sinusubukan kong kumawala sa pagkakayakap ni Corazon dahil sumasakit na talaga ang aking likod. Pinilit kong itulak siya papalayo sa akin ngunit mas lalo siyang kumapit. Nagpupumiglas ako at buong lakas na kumakawala sa kanya. Nabigla ako at kilabot ang gumapang sa aking buong katawan nang makita ko ang bumungad sa aking harapan. Isang nilalang na ubod ng pangit. Matalas ang ngipin at ang mga kuko nito. Nalilisik ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko ay hindi ko magawang gumalaw. Nakatulala lamang ako at nakatingin sa halimaw na iyon. Mabilis itong lumapit sa akin at pinagkakalmot ako.
Hinarang ko ang aking mga kamay para depensahan ang aking sarili. Bago pa man ako makagalaw ay nasugatan niya ako sa dibdib. Tumakbo ako ng mabilis pabalik sa pinanggalingan ko habang hawak ang aking mga sugat. Kahit masakit ay pinilit kong kayanin ito, Kuya Bari. Hindi pa ako nakalayo sa ilog, naabutan ako ni Corazon. Tumalon ito sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Sobrang bilis talaga ng kanyang pagkilos. Tuluyan na siyang nagbago ng kanyang anyo. Akala ko katapusan ko na nang bigla na lang itong namilipit sa sakit. May tumama pala sa likod nito kaya bigla itong napahiyaw ng napakalakas. Nang silipin ko ay nakita ko si Berting. Bitbit niya ang kanyang buntot ng pagi. Pinaghahampas niya ang halimaw sa buntot paging daladala niya. Matapos yun ay inilabas din niya ang kanyang itak at pinagtataga niya ang aswang. Sobrang tinis talaga ng sigaw ni Corazon. Kahit natamaan ay nagawa pa rin nito ang tumakas nang makakita ito ng pagkakataong makaalis. Hahabulin pa sana ni Berting ang patalon-talong nilalang na iyon, pero nang makita niya ako na bigla na lang bumagsak dahil sa sugat na natamo, ay mabilis niya akong tinulungan. Hindi ko na namalayan kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil nang magising ako ay nasa bahay na ako ni Berting. Maingay sa paligid dahil kinakausap ni Berting ang mga kapitbahay namin pati ang punong barangay. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga nalaman. Noong una ay ayaw maniwala ng mga tao, ngunit nang pinatunayan ko na totoo ang sinasabi ni Berting ay umaksyon kaagad sila. Nakapagdesisyon ang punong barangay na halughugin ang buong kakahuyan dahil baka tama ang hinala ng mga tsismosa na si Corazon ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kalalakihan ng aming baryo. At hindi nga sila nagkamali. May mga natagpo ang mga damit at buto-buto ng mga tao sa isang kuweba na malapit lang sa ilog na aming pinagtagpuan nitong si Corazon. Nakilala ang iilan ng mga ito dahil sa mga damit na natagpuan sa lugar na iyon. Pati ang mga anak ni Manong Jacinto ay nakilala din nila ang damit at mga gamit ng kanilang ama. Nagluksa ang mga kamag-anak ng mga biktima ni Corazon. Muntikan na rin akong maging biktima kung hindi ako sinundan ni Berting. Kuya Bari, malaki talaga ang utang na loob ko sa kanya. Hindi na alam ni Berting kung saan pumunta si Corazon, pero alam niya kung anong klaseng aswang ito. Si Corazon ay isang aswang na tinatawag nilang mandarangkal. Aswang na puro lalaki ang mga binibiktima. Inaakit niya ang mga ito at pag nahulog na ito sa bitag niya, ay tsaka niya lalapain at kakainin ang mga ito para mapanatili ang kanyang lakas. Hindi pa rin tumigil si Berting sa paghahanap kay Corazon hanggang sa nabalitaan na lamang naming napatay na pala ito. Malubhang nasugatan pala ito ni Berting at hindi na nagawang makapagpagaling ng sarili niya ang nasabing aswang. Lahat na din ng mga lalaki sa aming baryo ay tinutugi siya kaya hindi na nitong magawang makapangbiktima pa. Matapos ang pangyayaring iyon, naging matalik na magkaibigan kami ni Berting. Akala ko nga natatanda akong mag-isa sa buhay dahil medyo na-trauma na rin ako sa mga karanasan ko sa mga babae, lalong-lalo na sa aswang na si Corazon. Ngunit may dahilan pala kung bakit kami pinagtagpo ni Berting. Kung hindi dahil pala kay Berting, ay hindi ko makikilala ang bunsong kapatid niya na sa kalaunan ay aking naging asawa.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Pagpalain sana kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Diano. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ang kwentong aking ibabahagi ay kwento po ito ng aking lolo at nangyari ito doong dekada 70. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rodel. Humahangos na pinili kong magtago sa mayayabong na kawayanan. Takot na takot ako at sobrang pagod dahil sa katatakbo. Hindi ako papayag na mahuli ng babaeng iyon. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang mahuli at patayin para lamang gawing alay sa kanilang pansariling kaligayahan. Walang ingay na pinilit kong higupin ang hingal para walang sino man ang makarinig sa akin. Hanggang ngayon ay natatakot pa din ako sa hitsura ng babaeng mangkukulam na iyon. Nakakatakot lang na kailangan pa niya akong habulin para lang gawing biktima sa kanyang ritual. Ayaw ko pang mamatay. Kailangang matakasan ko ang manunupsop. Siya ay isang uri ng mangkukulam na gumagamit ng mga laman loob ng tao at sumisipsip ng sariwang dugo para sa kapangyarihan. Sa totoo lang ay wala siyang ipinagkaiba sa isang aswang na nambibiktima ng tao. Ilang beses ko nang pinagdududahan ang kaklase naming si Reynalda. Ayon sa mga naglalabasang kwento, may iilang nakakakilala sa kanya na lumalabas ng hating gabi upang maghanap ng alay. Ayaw ko sanang maniwala pero hindi ko mapigilan ang udyok ng kuryosidad sa isip ko. Tila binubulungan ako nito na ipagpatuloy ang pag-usisa ko, lalo na at may mga pangyayaring kaduda-duda sa aming kaklase ang palagi kong napapansin. Isa na doon ang kanyang mga kakatuwang baon na may amoy malansa. Ang kakaibang ngiti niya sa tuwing nakakakita ng buwan. At higit sa lahat ay ang pagkatakam niya sa dugo at laman loob na kahit masugatan ang iilang tao ay dinidilaan niya sa halip na gamutin ito ng maayos. Ako man ay ayaw na pinagdududahan ang aking kaklase, kaya naman minamanmanan ko siya sa gabi para lang mapatunayan ko kahit papaano na hindi totoo ang kwento ng ilan. Maliban pa doon, gusto ding malaman ng sarili kong kaalaman kung ano nga ba ang totoo. Kaya kanina, nang tuluyan ng dumilim, ay walang ingay na binagtas ko ang kalsada papunta sa bahay ni na Reynalda. Tiyempo namang nakita ko siyang nakabihis, kulay itim at matapang na nilakad ang labas ng kanilang bahay kahit masyado ng tahimik. Kabado man ay walang ingay ko siyang sinundan hanggang sa makarating kami sa kakahuyan. Nakita ko nang ikalat niya ang mga kandila na kulay itim. Sinindihan niya ito at saka naupo sa gitna na napagtanto kong hugis bituin pala. Pumikit ang kanyang mga mata at nag-usal ng mga banyagang salita. Mahina, ngunit madiin at malinaw. Paulit-ulit na tila ba may tinatawag na kung ano, hanggang sa humangin ng malakas. Kahit pinagmamasdan ko siya sa malayo
ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Bakit ganoon ang ginagawa niya? Ano ba ang makukuha ni Reynalda sa pag-usal ng mga ritual at pagkain ng laman loob ng tao? Ilang saglit lang ay nagulat ako nang may figura ng tao ang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bumakas sa aking mukha ang takot nang makita ang isang hindi nakikilalang babae. Wala ito sa sarili at tila parang robot na sumusunod sa anumang sasabihin niya. Nagsalita sa wikang Latin si Reynalda at nakita ko nang wala na sa huwisyong naghubad ng kanyang damit ang estrangherang babae. Malakas ang aking kutob na nahipnotismo ito at tanging ang boses lang ni Reynalda ang kanyang naririnig. Ilang saglit pa ay dumilat si Reynalda at iniangat ang kanyang kamay na may hawak na isang kumikislap sa talim na punyal. Gayon na lang ang gimbal at takot na lumukob sa aking buong pagkatao nang makita ko ang ginagawang pagsaksak ni Reynalda sa estrangherang babae, dahilan para bumulwak ang masaganang dugo nito. Natutup ko ang aking bibig at napaatras ng tuluyan. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nakasaksi ako ng isang karumal-dumal na krimen na kagagawan ng isang pinaniniwalaang mangkukulam. Akala ko ay iyon lang ang gagawin niya. Kaya naman tila nais yatang bumaliktad ng aking sikmura nang makitang dahan-dahan niyang hiniwa pababa ang katawan ng kawawang babae hanggang sa tuluyan ng mabuksan ang balat nito sa dibdib at kanyang tiyan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sindak na impit akong napatili nang makita ko kung paano hinugot ni Reynalda ang mga laman loob at inaangat sa ere. Yung tipong naliliwanagan ng buwan bago isubo sa kanyang bibig. Sumama tuloy ang aking pakiramdam. Sa totoo lang ay pinakapipigil ko ang magsuka dahil sa nakitang hindi kaaya-ayang tanawin. Kaya naman nang makita kong patapos na si Reynalda sa kanyang ginagawa, ay umatras ako ng dahan-dahan upang tumakas na. Kailangang malaman ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Bago ko pa magawa ang matagumpay na paglayo, ay gayon na lang ang gulat ko nang may matapakan akong isang tuyong sanga. Nagligha ito ng ingay dahilan upang marahas na mapatingin sa akin si Reynalda at umangil na animoy isang mabangis na hayop. Iyong pagtakbo ko ay tila katumbas ng lakas ng kanyang sigaw nang makita niyang pinanonood ko siya. Sabay angat ng kanyang kutsilyo upang habulin ako ng saksak. Habang tumatakbo si Reynalda ay nagbabago ang kanyang anyo mula sa isang maamo at magandang babae hanggang sa maging isang nakahihindik na nilalang. Kumaripas ako ng takbo at kung saan-saan na lumiko para lang makalayo nang mapagtanto kong mas naligaw na ako sa agubatan.
Kahit saan na ako dumaan at mas nababalisa ako kapag narinig kong papalapit na ang kanyang boses. Tila tatakasan na ako ng aking kaluluwa nang makita kong nanlilisik ang mga mata ni Reynalda habang nakataas ang punyal na nakahanda na isaksak sa akin. Bago pa man iyon bumaon sa aking dibdib ay isang mabigat na bagay ang humampas sa muka ni Reynalda, dahilan para mahimatay ito at mabigat na bumagsak sa lupa. Kay bilis na naging paglingon ko para tingnan kung sino nga ba ang may kagagawa noon. Bumakas ang tuwa sa aking mukha nang lingunan ko si Kuya Densyo habang may dalang pamalo. Hinihingal na nilapitan niya ako at nag-alalang dinaluhan. Kanina pa raw niya ako hinahanap at hindi siya makapaniwalang makikita ako sa kagubatan. Mabuti na lang daw at sinundan niya ako kanina. Kaagad niya akong inaya na tumakas na. Ngayon ay alam na namin ang lihim ni Reynalda, lalo na't naririto na si Kuya Densyo. Isa din siya sa mga saksi sa madilim na gawain ng babae. Kinakatakutan ang mga manunupsop sa aming lugar. Pinaniniwalaang nagmula sila sa sikiho at nang tugisin sila ng mga normal na tao ay natakot sila at nagsilikas kaya sila nakarating sa amin. Isa nga si Reynalda sa mga ito na sa halip na magbagong buhay ay ipinagpatuloy ang kanyang pambibiktima at pangungulam dahil maliban sa paggamit na itim na mahika ay isa siyang aswang. Ilang inosenteng tao na ang kanyang tinanggalan ng mga laman loob at sinairan ng dugo kagaya ng aking kaibigan na si Ben. Kaya naman bilang ganti ay kailangan ng patayin si Reynalda. Nagtakbuhan kami ni Kuya Densyo upang makalayo sa panganib. Hindi na namin hinayaang makahabol pa si Reynalda at mabilis na bumalik sa aming bahay. Kailangang kami ang makapatay kay Reynalda, lalo na't may ibinigay na pabuya ang gobyerno sa kung sino man ang makakapatay sa salot. Ngunit nang makarating kami sa bahay ay gayon na lang ang aking pagkagulat nang makitang nauna pa sa amin si Reynalda doon. Gising na gising at nanlilisik pa ang mga mata. Matinis siyang sumigaw kasabay ng pagsugod sa akin. Iyong sakal niya ay tila todo ang lakas na animoy mapuputol na ang aking liig. Kaagad namang kumilos si Kuya Densyo at naghanap ulit ng maipanlalaban kay Reynalda. Habang sakal-sakal ako ng aswang ay naalala ko ang aking pangontra. Kahit hirap akong gumalaw ay pilit kong dinukot ang tansong punyal sa aking bulsa. Minana ko ito sa aking yumaong ina na isang manggagamot. Ito ang pinakakinatatakutan ng mga aswang at mga mangkukulam. Hindik akong napaigik nang makita ang paghaba ng dila ni Reynalda at pagbabago ng hugis ng mga mata nito. Ang kanyang ngipin ay nagkaroon ng pangil at dahan-dahang inuumang papalapit sa aking liig, dahilan para mas magpumiglas pa ako ng matindi. Tila papanawan ako ng ulirat habang pinipilit na sumagap ng hangin. Kaya naman walang babalang ibinaon ko sa tiyan ni Reynalda ang punyal. Gayon na lang ang pagkabigla ko nang makita ko ang pagkikisay niya matapos bumaon ang hawak kong punyal
sa kanyang katawan. Umagos ang kulay itim na pinaghalong pulang dugo sa kanyang sugat, dahilan para masindak siya ng husto. Rumaraga namang dumating si Kuya Densyo at isinaboy ang dala niyang asin sa babae, kaya ito'y 6 bulating inasinan sa tindi ng pagkikisay. Nang hinang bumagsak ako sa lupa, kasabay ang pagsapo ko sa aking liig. Naagat pala talaga ako ni Reynalda. Walang emosyon ko siyang pinagmasdan na dahan-dahang naghihingalo at nawalan na ng buhay. Iyan ang naging katapusan ng isang manunupsop. Masaya ako na hindi na siya uulit pa at makakapinsala pa ng ibang tao dahil lamang sa hinahangad na kapangyarihan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking Lolo Densyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Rodel. Ang Nueva Ecija ay isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Dito mo makikita ang mga iba't ibang tanawin na tiyak namang hahangaan mo talaga. Sa panahon po ngayon ay maraming turista ang nagnanais na makapasyal sa lugar na ito at isa na po ako sa madalas na bumabalik-balik sa lugar na ito. Ngunit isa rin sa dahilan kung bakit bumabalik ako dito ay dahil sa kwento ng aking lolo na itago na lamang natin sa pangalang Armando. Magandang araw po, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lander. Ako po ay kasalukuyang nakatira dito sa Chicago, Illinois. Sa katunayan po, natagpuan ko ang inyong channel sa pamamagitan ng isang kaibigan. Siya na rin ang nagtulak sa akin upang ibahagi ko po ang aking istorya. Kung mamarapatin po, ay itago na lang kami sa mga hindi naming tunay na pagkakakilanlan. Dahil ang tauhan sa kwento ay kasalukuyang pang nabubuhay at kami ay nagpapasalamat dahil siya ay malakas pa din sa edad na 75. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Ang aking lolo po ay tubong Maynila na nagbakasyon sa Nueva Ecija noong taong 1965. Bata pa lang po ako, madalas na ito ikwento ni lolo sa amin ang tungkol sa kanyang karanasan sa Nueva Ecija. Kung kanya umanong matatandaan, Semana Santa po noon nang siya'y nagpasyang magtungo sa lugar na iyon. Hindi pa po ganun kadami ang nakatira doon sa lugar na iyon. Magubat pa, ngunit sagana sa ganda ang karagatan na talagang iyong maiibigan. Sa lugar na iyon, Kuya Barry, una niyang natagpuan ang kanyang inirog na naging sanhi din ng muntikan na niyang hindi makapag-asawa. Siya po ay si Carlota, isang magandang babae na talaga namang kahit sino ay mapapaibig sa kanya. Naging matalik na magkaibigan sila lolo at si Carlota at ang dalaga rin ang naging dahilan kung bakit nag-extend po si lolo ng 1 linggo pa dahil parabang napamahal na sa kanya si Carlota at maging si Carlota sa kanya. Kung ilalarawan daw si Carlota, ay isa itong babaeng may mahaba at maitim na buhok at tila ba alagang-alaga sa niyog at aloe vera sa sobrang kinis at dulas. Maputi ang mga balat na tila ba hindi naaarawan daw. Hindi naman katangusan ang ilong pero bumagay sa mga mata niyang nangungusap na dinagdagan pa ng mahahaba niyang pilik mata. Maliliit na hugis ng pisngi at labi, kaya naman
para sa kanya, si Carlota ang pinakamagandang babae sa lugar na iyon. Ngunit Kuya Bari, may kakaiba din umano siyang napapansin kay Carlota na sa tuwing sumasapit ang 6:00 ay nagmamadali na itong si Carlota na umuwi sa hindi niya malamang dahilan. Noong una, inintindi niya umano dahil sa panahon noon, mahigpit pa ang mga magulang lalo na sa mga anak nilang mga babae. Ngunit simula nang silang naging magkaibigan, ganun na parati ang ginagawa ni Carlota. Kaya naman isang gabi, hindi matiis ng aking lolo na hindi tanungin kung ano ang dahilan at bakit lagi na lamang siya nagmamadali sa pag-uwi. Ngunit walang sagot siyang nakuha mula kay Carlota. Isang araw, muli silang namasyal. At katulad ng dati, nagmamadali na namang umuwi si Carlota. Pinigilan siya ni lolo, ngunit ayaw na papigil ng dalaga. Sa tindi ng kuryosidad ng aking lolo, nagpasya siyang sundan ang dalaga para malaman ang totoong dahilan kung bakit ito palaging nagmamadali. At sa puntong iyon lang din niya napagtanto na sa tagal nilang magkaibigan ni Carlota ay hindi niya alam kung saan ito nakatira. Sa isang masukal na kagubatan siya dinala ng kanyang mga paa, kakasunod sa dalaga. Ngunit nawala na ito sa kanyang paningin dahil tila ba ang bilis nitong maglakad. Nagtataka pa nga siya na sa hinhin ng dalaga ay ganong kabilis maglaho kapag nagmamadali. Naisip niyang marahil ay napaka-istrikto talaga siguro ng kanyang mga magulang at kailangan makaabot siya sa oras na ibinigay sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si lolo at akto ng aalis, ngunit paglingon niya sa likod ay halos matanggal umano ang kanyang puso sa sobrang takot. Dahil isang nilalang na nakakatakot ang nasa kanyang likod. Buhagag umano ang buhok nito at nanlilisik ang mapupula nitong mata. Napasigaw si lolo kasabay ng pagsigaw din ng nilalang. Naamoy pa ni lolo ang nakakasulasok nitong hininga. Kitang-kita din niya ang matatalim nitong pangil at malapot nitong laway. Muling napasigaw si lolo sa takot, ngunit natigilan siya nang biglang bigkasin nito ang kanyang pangalan. Napatingin si lolo sa nilalang na nagtataka. Inulit pa nito ang pagtawag sa pangalan niya. Maging ang nilalang sa harap niya ay tila nagtataka rin. Lalo na sa pagbigkas nito sa kanyang pangalan na tila ba nagtatanong ang tono. Ilang minuto pa ang lumipas bago na pamilyar ni lolo ang boses ng nakakatakot na nilalang na nasa harapan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang kanyang mapagtanto kung sino ito. Naupo si lolo sa lupa na tila ba naglaho ang takot at kanyang kaba. Isama pa niya ang hindi makapaniwalang pakiramdam na ang nilalang sa kanyang harapan ay walang iba kung hindi ang iniirog niyang si Carlota. Alam ko po Kuya Bari na hindi na bago ang ganitong istorya sa inyong channel dahil marami na rin po akong narinig, pero salamat po kung mapili ito. At ayun nga po Kuya Bari, hindi makapaniwala ang aking abuelo sa kanyang nakita, maging si Carlota sa kanya. Hindi nito lubos akalain na susundan siya ni lolo at makikita sila sa ganoong sitwasyon. Nabitawan ni Carlota ang biik na kanyang ninakaw. Halos masuka naman si lolo sa nakitang patay na katawan ng kaawa-awang biik. Tinanong siya ng dalaga
kung ano ang ginagawa niya sa masukal na kagubatang iyon. Masyadong mapanganib umano para kay Lolo ang bahaging ito ng gubat dahil ito umano ang tagpuan ng mga mababangis na aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Lalong siniklaban ng takot si Lolo sa kanyang mga narinig. Hindi niya lubos akalain na sa sobrang kuryosidad ay dadalhin niya sa kapahamakan ang kanyang sarili. Alulong ng mga aso ang tila naririnig ni Lolo. Nagsimula ng kabahan si Carlota sa anyong aswang nito. Anya, naririto na sila, bagay na ikinalito ni Lolo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang ibinulong ni Carlota sa kanya ang salitang narito na ang mga aswang na kumakain ng tao. Gusto na sanang manakbo ni Lolo, ngunit maagap siyang hinawakan ng mahigpit ni Carlota. Napatingin pa nga siya sa mga kamay ng dalaga na may dugo ng biik at halos bumaon sa balat niya ang mga kuko nito. May dali-daling nilabas si Carlota mula sa kanyang damit. Tila ba isang langis. Agad niya itong ipinahid kay Lolo, bagay na ipinagtaka niya. Ipinahid sa kanyang katawan ang langis. Nagkulay itim ang buong katawan ni Lolo, bagay na kanyang ikinatakot. Sabi ni Carlota, mawawala din daw iyon kapag siya'y naligo. Wala naman daw epekto ito sa tao. Kaya lamang niya ipinahid kay Lolo iyon ay dahil para hindi maamoy ng mga aswang ang kanyang halimuyak bilang isang tao. Pinahiran din ni Carlota ng dugo ang buong mukha at katawan ni Lolo. Nasusuka man ay kanyang tiniis alang-alang sa kanyang buhay. Pinahawakan din ni Carlota sa kanya ang biik at pinaupo siyang parang dumudumi, habang si Carlota naman ay panay ang pagngata sa biik. Sinabihan niya si Lolo na yumuko at kunwaring kumakain. Sinunod naman ni Lolo ang sinabi ng dalaga hanggang sa halos humiwalay ang kanyang katawan sa kanyang kaluluwa nang makita ang grupo ng mga aswang na mas pangit pa sa anyo ni Carlota. Nagsisisinghot pa sila sa hangin na tila may hinahanap. Napaangat naman ang tingin si Carlota sa kanila at maging ako. Natatakot man Kuya Bari ay hindi ako nagpahalata. Tinanong nila si Carlota kung may nakita siyang tao na pagala-gala dahil ayon sa kanila ay naamoy nila ito. Ani pa kay Carlota, wala umano silang nakita ng kanyang asawa at kararating lang nila dala ang biik. Baka umano palabas na ng gubat ang kanilang hinahanap dahilan upang manakbo sila. Dinala ni Carlota si Lolo sa kanilang bahay at doon nakita ni Lolo na halos lahat ng nandoon ay mga kauri ng dalaga. Ayon pa sa kanya, hindi sila masasamang aswang at puro mga baboy at ibang hayop lamang ang kanilang kinakain. At ang mga nakita ko kanina ay ang mga uri ng mga aswang na laman ng tao ang kinakain nila. Sinabi ni Carlota na bukas na umuwi si Lolo at huwag matakot dahil ligtas siya sa piling ng kanyang mga kauri. Natatakot man, nagpasalamat naman si Lolo at nagpasyang ipagpabukas na lang ang kanyang pag-uwi. Kinabukasan, maagang hinatid ni Carlota si Lolo sa bayan. Masakit man ay nagpaalam sila sa isa't isa. Nagpasya na kasi si Lolo
na bumalik na sa Maynila at nangangamba siya para sa kanyang buhay. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Lolo kay Carlota. Yakap ng kanyang wagas na pagmamahal at pasasalamat sa pagkakaligtas nito sa kanyang buhay. Kung iyong tatanungin, Kuya Bari, kung nawala ba ang pagmamahal ni Lolo kay Carlota, ang sagot po ay hindi. Balak ni Lolo na tanggapin ang pagkatao ng dalaga at mamuhay kasama nito. Ngunit si Carlota po ang umayaw. Dahil ayaw niya na alisin kay Lolo ang pagiging normal nitong tao. At kung mahal umano siya ni Lolo, bumalik daw siya sa Maynila at manatiling ligtas at buhay. Basta't malaman lang daw niya na buhay at ligtas si Lolo ay masaya na siya kahit magkaiba pa ang kanilang anyo at mundo. Pagbalik ni Lolo ng Maynila, taon pa ang lumipas bago siya nagmahal muli. Tinupad ang pangako niya kay Carlota na hindi na muling babalik pa sa Nueva Ecija. Napangasawa ni Lolo ang aking Lola Faustina, taga Bulacan, at bumuo ng pamilya. At sila ay binayayaan ng 5 anak. 2 babae at 3 lalaki. At isa doon si Carlota, ang aking mama. At ngayon po lahat kami ay nasa Illinois na. At minsan kapag bakasyon, umuuwi ako sa Pilipinas upang dayuhin ang Nueva Ecija kung saan naganap ang pag-ibig at karanasan ng aking abuelo. Kukuha ako ng larawan saka dadalhin pabalik sa Amerika upang makita niya ang itsura ng lugar. At kahit magpasanggang ngayon po, ay patuloy pa rin niyang hinahangaan ang lugar kung saan nakilala niya ang dating niyang inirog na si Carlota. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po sa pagbabasa ng aking liham sakaling mapili niyo po ito, at binabati ko po lahat ng mga tagapakinig niyo po ngayon at maging ang aking lolo. Lolo, salamat sa ibinahagi mong istorya. Pinakita mo sa akin na walang boundary or limitation ang pag-ibig, mapatao man o aswang. Salamat po muli, Kuya Bari, at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Lander. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Lira. Mayroon po akong hindi makakalimutang karanasan na gustong ibahagi po sa inyo. Nangyari ito nang minsan kaming tumira ng aking asawa sa may Aurora. Bagong tanan kami noon ni Sunny. Hindi namin alam kung saan kami noon papunta sa takot na matuntun kami ng mga magulang namin. Tutol kasi ang mga magulang naming pareho sa relasyon namin ni Sunny. Mga bata pa kasi kami noon. 17 pa lang ako at 19 naman po itong si Sunny. Naisipan namin kasing magtanan matapos magbunga ang kapusukan namin sa isa't isa. Sa tulong ng isang kaibigan ni Sunny na si Efren, nakarating po kami sa Aurora para doon sana magsimula bilang mag-asawa kung saang walang nakakakilala sa amin. Si Efren din ang tumulong sa amin para makahanap ng mauupahang bahay. Mayroon kasi siyang kakilala na may-ari ng paupahan at eksakto raw na bakante ang isang maliit na bahay na pinapaupahan nito. Maayos naman noong una ang pagtira namin sa lugar na iyon na hindi ko na babanggitin pa ang eksaktong lokasyon. Tahimik po at may kalayuan sa lugar na maraming tao, kaya palagay ang loob namin ni Sunny na hindi kami matutuntun ng mga magulang namin doon.
Wala ring ibang makakapagturo na naroon kami maliban lamang kay Efren. Kuya Bari, hindi naman po kalibliban ang lugar kung saan kami nakatira. Ngunit kung pupunta ka sa palengke, medyo malayo-layo rin ang lalakarin mo patungong kalsada kung saan may masasakyan na jeep o tricycle at maraming kabahayan. Para kasing nasa kaduluduluhan na ng barangay iyong paupahan na kinaroroonan namin. Swertihan lang din kung magkakataong may tricycle na mapapadako roon na nangyayari lang kung may magpapahatid banda doon. Noong una, patinda-tinda lang ng candy at sigarilyo ang asawa kong si Sunny. Sa terminal ng mga sasakyan na inutang pa namin kay Efren ang pangpuhunan para lang may mapagkunan kami ng panggastos sa araw-araw. Ngunit kalaunan, nakapasok din si Sunny sa isang nakilala niya sa terminal bilang driver ng tricycle na pamasada. Simula noon, hindi na naging mahirap sa akin ang pagpunta sa palengke o sa health center sa tuwing araw ng check-up ko. Sinusundo na kasi ako ni Sunny gamit ang tricycle na ipinapasada niya. Mayroon isang pagkakataon noon habang nasa healthcare center ako. May nakausap akong isang ali. Mahaba-haba rin ang kwentuhan namin habang naghihintay sa pagdating ng doktor nang matanong niya kung saan ako nakatira. Sinabi ko naman kung saan banda kami na sityo at nang malaman niya ay napakunuot ang noon niya habang napatingin sa akin. Ipinagtaka ko naman ang naging reaksyon niya kaya napatanong ako ng bakit po. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid bago nagtanong ulit kung matagal na ba raw kaming nakatira doon. Nang sabihin kong bagong lipat lang kami ng asawa ko, pabulong niyang sinabi sa akin na umalis na raw kami roon. Nagtaka naman ako sa tinuran ng matanda. Hindi raw ligtas ang lugar na iyon lalo na sa kagaya kong buntis dahil marami daw gumagalang aswang doon kahit daw katirikan ng araw. Napakunot ang noo ko sa pagtataka sa sinabing iyon ng ali. Tatanungin ko pa sana siya ulit, ngunit tinawag na ako ng assistant ng doktor dahil ako na raw ang susunod na check upin. Hanggang makalabas ako ng health center, hindi ko na nakita pa ang ali. Ipinagkibit balikat ko na lang ang mga sinabi nito sa akin at hindi rin naman kasi ako naniniwala tungkol sa mga aswang. Akala namin ni Sunny magiging maayos ang paninirahan namin sa lugar na iyon, ngunit isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog, bigla na lang kaming nagising sa malakas na kalabog sa bubong ng bahay namin. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay roon. Noong una, inakala naming baka pusa lang na umakyat doon ang may gawa ng ingay, ngunit ilang sandali ay nasundan na naman ito. At sa pagkakataong iyon ay sunod-sunod na ito. Para bang sadyang kinakalabog iyon na animoy sinusuntok ito ng malakas. Lalabas sana si Sunny ng bahay para alamin ang may gawa ng pagkakaingay ng bubong namin, pero pinigilan ko po siya, Kuya Bari. Kakaiba kasi ang kutob ko ng mga oras na iyon na para bang may masamang mangyayari. Ang sabi ko, mas makabubuting manatili na lang kami sa loob at makiramdam. Nagpaawat naman si Sunny sa paglabas at nanatili na lang kami sa ibabaw ng papag namin. Maya-maya lang, nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa may pinto. Natigilan kami pareho at nagkatinginan sa pagtataka kung sino ang posibleng kakatok sa ganoong 10 oras na ng gabi. Wala namang kaming kakilala pa sa lugar na iyon dahil magkakalayo ang pagitan ng mga bahay roon. Ang may-ari naman ng paupahan ay sa kabilang sityo pa. Doon siya nakatira kaya imposible rin na pupunta iyon sa ganoong oras. Naisip naming si Efren iyon kaya nagtanong ang asawa ko ng, "Sino yan?" Ngunit hindi naman iyon sumagot. Sa halip, nilakasan pa nito ang kanyang pagkatok.
Sa pagkakataong iyon, kumuha na ng kutsilyo si Sunny sa kusina para may maipanglaban siya kung ano't anuman ang mangyari. Maya-maya'y tumigil ang pagkatok ng sinumang nasa labas. Ilang sandali na ring nanatiling tahimik ang paligid kaya ang buong akala namin ay makakatulog na kami ulit. Bumalik na kami sa pagkakahiga at nakapikit na rin ako nang biglang kumalubog naman ang mga dingding ng bahay namin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Napabangon ako dahil sa gulat at napayakap sa asawa ko. Sunod-sunod ang malalakas na pagkalabog ng aming mga dingding na gawa lang sa plywood na para bang sadyang binabalya ang mga ito. Sinundan iyon ng mga kalabugan sa may bubong at malalakas na pagkatok sa pinto. Takot na ako ng mga oras na iyon, Kuya Bari, at maging si Sunny ay hindi na alam ang gagawin. Batid naming hindi lang iisang tao ang gumagawa noon sa bahay namin, kung mga tao nga ba ang mga ito. Noong mga oras na iyon, naalala ko ang sinabi sa akin ng Ali na nakausap ko sa health center, kaya napaisip ako na baka mga aswang ang nanggugulo sa amin. Naisip kong kumuha ng asin sa kusina at nagpasama ako kay Sunny. Napatanong nga ang aking asawa kung ano raw ang gagawin ko sa asin. Sinabi kong baka mga aswang ang nasa labas ng bahay namin at naaamoy nila ang sanggol na nasa tiyan ko. Tumututol pa sana si Sunny sa naisip kong iyon, pero hinila ko na siya papunta sa kusina at sinabihang sumunod na lang. Mabuti na lang at marami kaming stock ng asin na paborito kong sausawan ng hilaw na mangga. Pagkakuha ko sa garapon ng asin, dumakot ako nito at isinaboy sa dingding, pinto at bintana, pati na rin sa kisame, kagaya sa mga napapanood kong pelikula, at sinigawan ang mga nasa labas na magsialis kung ayaw nilang paliguan ko sila ng sako-sakong asin. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung saan ko nakuha ang ideya ng sako-sakong asin, gayong isang garapon lang naman ang asin namin. Pagkasaboy ko ng asin, lalong kinalabog ng mga ito ang mga dingding at bubong na para bang gigibain na ang bahay namin. Hindi ko itinigil ang pagsaboy ng mga asin at nilakasan ko pa ang pagbato. Abot-abot na ang pagdarasal ko, lalo't papaubos na rin ang asin sa garapon. Nagulat na lang ako nang hablutin ni Sunny ang garapon ng asin sa akin at lumapit sa may pinto. Pagkabukas niya nito, sinundan niya ng pagsaboy ng asin. Kasunod noon, nakarinig ako ng parang malalakas na ungol ng hayop kaya napasunod ako kay Sunny. At noon tumambad sa akin ang mga nakakatakot na nilalang na sa tanang ng buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita. Mga aswang nga! Umuungol sila at namimilipit na animoy nasasaktan sa tubing sasabuyan ni Sunny ng asin. Kaya bumalik ako sa may kusina at kinuha pa ang natitirang asin doon at pinagsasaboy sa mga aswang na hindi ko na nagawang bilangin kung ilan. Hanggang sunod-sunod na nagsialis ang mga iyon at nagsipaglaho sa dilim. Maya-maya'y may biglang humarap sa amin. Isang napakalaking aso. Umangil ito at tila hindi ito tinatablan ng asin. Kahit anong saboy ni Sunny ay hindi nito iniinda ang asin. Parang walang nangyayari sa kanya at parang nang iinis pa dahil nakangisi na ito. Kinabahan na kami pareho at napaatras kami. Akmang aatakihin kami at susugurin na ng nasabing nilalang
Isang hagupit ang narinig namin na nanggaling sa likuran ng aswang. Biglang umangil ito ng malakas at tumambad sa harapan namin ang kaibigan naming si Efren, dala-dala ang isang buntot pagi. Pinaghahampas niya ang aswang na aso at sa pagkakataong iyon, tinabla na ito dahil napapasigaw pa rin ito ng napakalakas. Hindi po tinigilan ni Efren ang nilalang hanggang sa ito'y tumakbo papalayo. Nakita naming hinabol ni Efren ang mga nilalang at walang takot itong pinaghahagupit ang mga natitirang aswang. Agad namang sinarado ni Sunny ang pintuan sa takot na baka may umatake pa sa amin. Hindi na namin nakita pa si Efren ng gabing iyon matapos niyang habulin ang mga nilalang. Gayunpaman, hindi na kami umalis pa ni Sunny sa pintuan hanggang magbukang liwayway na sa takot na baka bumalik pa ang mga aswang. Hindi na rin kami nakatulog at nang lumiwanag na ng tuluyan, nag-impake na kami at nagpasyang bumalik na lang ng Maynila ng araw ding iyon. Mas maaatim pa naming harapin ang galit ng mga magulang namin kaysa naman gabi-gabi kaming makikipaglaban sa mga aswang na mga iyon. Ngunit bago kami tuluyang lumuwas ng Maynila, nagpaalam muna kami ng maayos sa may-ari ng inuupahan naming bahay. Nagtanong pa nga ang mga iyon kung bakit aalis na kami kaagad gayon kailan lang kami lumipat. Sinabi na lang namin na pinauuwi na kami ng mga magulang namin. Hindi na kami nagkwento pa sa mga nangyari sa amin nang nagdaang gabi, lalo't napansin naming parang hindi ito makatingin ng diretso sa amin. Nagmamadali na rin kaming umalis sa bahay nito dahil dadaan pa kami sa may-ari ng tricycle na pinapasada ni Sunny upang isauli ang tricycle roon at magpaalam na rin dito. Hindi na rin namin nakita pa ang kaibigan naming si Efren upang magpaalam kami. Hindi na namin alam kung ano pa ang nangyari sa kanya matapos niyang habulin ang mga nilalang nung gabing iyon. Katulad nga ng kasabihan, Kuya Bari, walang magulang ang makakatiis sa mga anak, kaya napatawad din naman kami ng mga magulang namin matapos naming humarap at humingi ng tawad sa mga ito. Naging maayos naman kami ng pagsasama ni Sunny sa tulong at gabay ng mga magulang namin. Magmula noon, nagsikap kaming dalawa hanggang sa dumating ang swerte na inaasahan namin, Kuya Bari. Natanggap po kasi si Sunny sa isang kumpanya malapit sa tinitirhan namin at di kalaunan ay mabilis itong na-promote sa pagiging isang manager dahil sa sikap at galing ni Sunny sa trabaho niya. Ako naman po, Kuya Bari, kasama ang aking dalawang anak ay nanatili lang sa bahay at nagtitinda sa aming maliit na ipinundar na mini grocery, kasama ko naman ang aking ina. Magmula po noong nangyari ang nakakatakot na pangyayaring iyon sa amin, ay nagsilbing aral talaga iyon na hindi namin malilimutan. Dahil siguro sa batang isip namin, kaya namin nagawa ang mga hindi namin dapat gawin. Isang pangyayari sa buhay namin ni Sunny ang muntik ng sumira sa aming kinabukasan dahil lang sa pagtira sa isang liblib na lugar sa Aurora. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Lira. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.